pasok. Ayan, nakaw. Ating mahal na Pangulo, side by side with Manny Pacquiao, tumutulong. Ano sabi? Magkasamang, ayon dito sa balita ng News 5, Bongbong and Manny magkasamang inabot na President Bongbong Marcos Jr. at dating Senador Manny Pacquiao ang sako-sakong tig 10 kg na bigas sa mga residente sa Barangay Lagao, General Santos City ngayong Labor Day, May 1. Hi, Boss J.M. Martin, shout out. Gustong tumakas si Digong eh. So, let's begin mga kapatid. Unity na may bigas, hindi lang toka-toka. Hindi lang kamayan, kundi tulungan. Yan. So, syempre si PBBM and si former Senator Manny Pacquiao, aksyon na nakakain. Serbisyong hindi meme, serbisyong may laman. Mga mandirigma, aminin natin, sa dami ng ingay sa politika, minsan nakakalimutan natin kung ano talaga ang pinaka-basic na kailangan ng mga tao, ng mga kababayan natin. Ano yung basic? Boss B, bigas lang ba't walang ulam? Yun nga, yun lang. Ano yan? Ulam, bigas din, no? Siyempre, pinaka-basic na kailangan ng tao, pagkain. At eto, hindi presko na, hindi speech. Bigas mismo ang inaabot. Si PBBM, together with Senator Manny Pacquiao, nagpamahagi ng bigas para sa mga kababayan natin dyan sa General Santos. So, panalo tayo na naman dyan. Sino naging benefactor? Mga residente ng taga-Jensan. Direct beneficiaries. Local organizers, siyempre, yung LGU. Sila yung execution sa ground. Alis na lang po ako at baka masipa ako. Good night na lang po. Boss Invictus, bakit? Wala naman naninipa dito eh. Siyempre, pag minura mo yung presidente, yun. Pagka mali yung sinasabi mo, madadali ka. Welcome ang mga DDS dito, welcome din Dilawan, welcome ang Pinklawan. Di ba, Boss Siljan? Welcome kayo dito. Makinig lang kayo, nagdi-discussion lang naman tayo dito eh. Pwera na lang kung mukha kang eng-eng dyan, bigla kang nagsisingit ng kung ano-ano. Bangag! Pag bigla kang gumanon, itotolerate ka pa rin namin. No? Warning. Pagka bangag. Second warning. Pag tumatlo ka na, lalo na't sunod-sunod, dali ka na. No? So, ito ang mga mandirigma. Simple lang to tignan. No? Nagabot lang naman ng 10 kg na bigas, wala namang ulam. Sabi nga ni Boss B. Pero kung isipin mo, malalim yan. Parang cellphone battery. Asan yung natin? Sumakita kong ilan. Grabe, nantok. Dapat kape! Nakikinig ba? May nakikinig kayang pwede ako magkape? Nag-abutan lang ng 10 kg na bigas. No? Pero kung iisipin mo, malalim yan. Di ba? Malalim yan. May unity. Siyempre, may bigas ka pa.
Dito na tayo, wag kay kabayo, sabi. Hindi, okay to, panalo tayo dito. Di ba? Kasi, parang cellphone battery. Parang cellphone battery lang yan eh. Pwede kang magbigay ng motivational speech buong araw, pero kung 1% na yung lang yung battery mo, hindi ka makakapag-function. Yung bigas, yan yung charger. 'Di ba? Hindi lang pampasaya, pang-survive pa. Parang bumbero, 'di ba? Hindi na sila magle-lecture kung bakit may sunog. Papatayin muna nila yung apoy. Ganon din dito. Hindi debate ang inuuna, kundi yung gutom, yung kalam ng sikmura na mahagi ng bigas. Hindi to tungkol sa photo op lang eh. Hindi kagaya ng mga hindi, picture, abot. No, it's not. Kasi real talk, kahit anong intention mo, kung may natutulungan, may epekto yan. Pero syempre, balance tayo ha. Para at least sabihin nyo, himod puwet packs. Mag-check tayo ng pros and cons. Hindi, pros lang. Walang Ito, direct relief. May pagkain agad ng pamilya. Symbol of unity. Magkaibang personalities, iisang aksyon. Visible leadership. Hindi lang nasa opisina. Nandun talaga sa ground. Di ba? Parang first aid kit. Hindi nito ginagamot yung buong sakit. Pero pinipigilan netong lumala. Nagbibigay ng panandali ang lunas bago makarating yung ambulansya. Or bago ka makarating din sa ospital kung nasa ambulansya ka na. Yung ayuda, ganun din. Ganun din naman din yung ayuda ng bigas. Hindi pwedeng hanggang dito lang eh. Kasi kung araw-araw may pila para sa bigas, ibig sabihin may problema sa sistema. Parang timba na may butas. Kahit gaano karaming tubig yung ibuhos mo, kung may butas, mauubos din. So ang tanong, inaayos ba natin yung butas? O puro tayo, refill lang? Boss Mark Ramos! Ano, mag-test run na tayo? Boss Mark Pizza ko, shoutout. Sabihin mo lang pagka magte-test run na tayo. Test run na agad. Malapit. Basura nga yung BBM mo, kahit anong sabihin mo. 61.55 na ang dollar. Bobo ka. Totoo ba? 61.55 ang dollar. Anong 61.5? Yun na yung rate. Tagasan ka ba? Masyado kang apektado May dollar ka ba? Oh. So dapat inaayos din. Alam niyo ang ganda ng style ni PBBM ngayon eh. 'Di ba? Ano style niya ng pamahalaan ngayon? Habang nagbibigay ng first aid, papunta na tayo doon sa ospital. Meaning, habang nagbibigay ng panandali ang lunas, ginagawa na yung pangmatagalan. Ganon yung diskarte ngayon. Di ba mga mandirigma? Maganda to eh. Kasi walang duda. Pero dapat malinaw. Musta yung bike project mo? I need to go sa China. Baka katapusan netong buwan na to. Kailangan pumunta ng China. Meron kami medyo may problema, but it's all okay. So, kasi nga 'di ba nagkaroon ng giyera din. Pero it's all okay. Wala namang no big issue. Nothing that I cannot handle. So, ang ganda dito.
ang ganda ngayon ng project ko. Very, very, very timely. Kasi dito sa UAE, pinagdugtong-dugtong na yung different Emirates ng tuloy-tuloy na bike lane. So you can reach different Emirates sa pamamagitan ng pagbibisikleta. And plus, meron pa kaming project dito na 100 kilometers of air-conditioned bike lanes. Grabe, sana ganyan kung ganyan sana mga proyekto sa Pinas, no? Pangmalakasan, biruin mo, 100 kilometers na bike lanes, air-conditioned. Malamang. Baka, kung taga Pinas ako, papasok akong trabaho, magano na lang ako, no? Magbisikleta na lang ako. No. Dapat malinaw. Ha? Kasi, di ba hinahamon na nga yang ihiwalay na kaming iba yung topic namin ngayon eh. Pasensya ka na muna ha. Biglang pumasok ka eh. Gusto mo yung topic mo na yung nasa bigas pa lang kami. Boss Saint Benedict, shout out. Pwede mag-apply sa'yo, tagapatay ng PC. Saan na tayo? So, dapat malinaw guys. Relief is good. System fix it better. Kasi ang tunay na goal, hindi yung lagi kang nagbibigay ng bigas, kundi dumating sa punto na hindi na kailangan magbigay. Di ba, Boss Mark Rivera? Tanong ko sa inyo, mas gusto nyo ba na yung ganitong direktang tulong? O mas gusto nyo yung long-term solution? Kahit hindi agad ramdam. Ako, I will choose both. Yung kagaya ng ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. Which is, habang tinutulungan tayo, binibigyan tayo ng paunang lunas, inaasikaso na yung pamatagalang solusyon. So, really, with this, kudos talaga kay PBBM and of course, ganun din kay former Senator Manny Pacquiao. Ay, magkano na ba ang rice ngayon sa Pinas? I think hindi ko alam kung good news, bad news ba yun. Kasi nakita ko kanina, pwede nang binibili na yung palay ng 30. Direkta. Rekta. So kung 30, hindi ko alam kung magkano kikitain. Direkta nang binibili from farmers yung palay ng 30 pesos per kilo. Papunta sa, or baka bigas na yun. 30 kilo. 30 per kilo bigas. Magandang klase na. Tapos, DFA tama ba? Ang DFA, yung taga NFA yata yung bibili. Hindi ko maalala eh. Hindi ko maalala. Pero kung ganun man, one thing good is that malaki yung kita ng farmers natin. No? Kung nagmahal man yung bigas, ang panalo yung mga farmers. So we can expect continuous production of rice. Kasi, NFA nga. Pero hindi ko alam kung NFA o Kadiwa yata o NFA. Yun yung akin eh. Pero we're good. We're good with that. Hindi ko lang alam kung magkano talaga yung presyo ng bigas ngayon. And meron kasi yung margin kung na magdidictate kung mahal ba talaga yung bigas. And ang maganda kasi dyan, which is, hindi ko alam kung gaano makaka-epekto sa consumer, pero direkta na nabibili. Direktang nabibili. So, putol na yung middleman. 'Di ba? So, eventually, later on, mas ma-feel nyo na yung dahan-dahan pagmura, dahan-dahan magiging stable na yung presyo. Eto, sabi rito, tignan binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ang
Hibulangan Dam sa Leyte upang personal na inspeksyonin ang Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project. Sa naturang proyekto, inaasahan ng tuloy-tuloy at maaasahang supply ng tubig ang maibibigay sa buong taon. Nasasaklaw sa 2,750 hectares ng sakahan at mapakikinabangan ng 1,821 na magsasaka. Aba, kita mo? Dumadami na ulit ang mga magsasaga. Yung mga magsasaka, padami na ng padami. Bakit? Maganda na ngayon yung sistema. No? Tapos, karamihan ng mga lupa ng mga magsasaka natin, hindi na yun utang. Hindi ka na nakikipagtrabaho. Di ba? Kaya to, good news na naman to. Ha? Tubig ang pundasyon. Hindi lang ang proyekto. Oh, kita niyo may pautot na ganun. Okay lang po, medyo hindi mabuti. Kasi may stroke ako. Relax ka lang, Boss Joseph. Huwag ka masyadong manunood ng toxic. Iwasan mo na yung mga kabarkada mo, mga DDS. DDS, utak luga. Dito ka manood para naghahasa tayo ng kaalaman habang nagtatawanan. Ha? Oh. Easy ka lang. Oh. Hindi lang dam ha. Siyempre kundi buhay ng magsasaka. Inspeksyon na may direksyon. Yan yung ginawa ng ating Pangulo. Irigasyon. Tahimik pero malakas ang epekto. Gumawa ng dam eh. Diba? At pagka gumawa ng dam, asahan mo magiging maganda yung irrigation system. Boss AJ Suarez, shout out. Oh. Hindi lahat ng good news maingay. 'Di ba? Siyempre, mas maingay yung mga paggawa ng fake news, 'di ba, Boss Tatu? Mas maingay yung mga controversial na chika-chika. Mas maingay yung sinabi, confirm daw, sabi ni Sian. Meron daw straight na jowang lalaki. Sino ba yun? Si Jingo Estrada, si Enchong D, si Sam Milby, and nakalimutan ko yung dalawa pa. Aba, tsupaan ang topic. Pero hindi yung topic natin ngayon. Diba? Hindi lahat ng good news maingay. Minsan tahimik pero eto, pangmatagalan. Kasi habang ang iba nakatingin sa politika, may mga proyekto na tahimik na binubuo yung ekonomiya. Tumutulong sa agrikultura. Tabiruin mo, in-inspect talaga ni PBBM. Siya na nag-inspect. Kasama yung mga local engineers, mga project managers. Sila yung mga nag-implement kasi. Siyempre, direktang beneficiary nito, mga magsasaka. Sino consumers, magiging kapakipakinabang para sa consumers din. 'Di ba? Kasi buong supply chain eh. Consumers hanggang market. Ito, yung mga ganito hindi nagva-viral eh. Yung mga ganitong issue. Kasi walang drama eh. Walang sigawan. Pero ito yung mga klase ng proyekto na pag gumana, ramdam ng buong bansa. Ramdam ng buong bansa. Parang gripo sa bahay nyo. Hindi mo pinapansin araw-araw, di ba? Pero pag nawalan ng tubig, doon mo marirealize kung gaano ka-importante. Ganon din yung irrigation. Tahimik lang. Pero pag nawala, mataas ang probability na maging pangit yung ani. Chupa chups, lollipops.
Parang ano din eh. Let's say ugat ng puno. 'Di ba? Yung ugat ng puno hindi mo nakikita. Wala sa ibabaw. Meron din sa ibabaw pero tsumamba lang 'yun. Pero yung nasa ilalim, doon nang gagaling ang buhay. Yung dam at irrigation system, yan yung ugat ng agrikultura. Banat boy, yung mga media hindi masyadong nilalagay yung balita ang mga ginagawa. Yun, ganun talaga eh. Meron ako na kailan lang nabasa, kanina ba o kahapon, about yung mga media, sila yung gumagawa na ng kultura ng bansa. Anyways, yan. Yung ugat, yung irrigation system. Ugat ng agrikultura. Baka sabihin nyo, ano big deal dito? Siyempre, guys, ano ba sinasabi nito? 2,750 hectares ng sakahan. Ay sa balita. 1,821 na magsasaka. Yan yung makikinabang. Biruin nyo yung grabing makikinabang na yun, magsasaka. Let's say, hindi lang pala yung itatanim nun. Di ba? Parang nawala na naman. No, okay ba tayo? Nagsasabi kasi, nadidistract ako. Nawawala yung chat. Sinasabi niya, nadidisconnect ako. Kagaya rin kagabi. Pero okay lang, tuloy-tuloy na lang tayo. Maganda talaga na buhayin yung agriculture land. Kasi dyan naman kilala ang Pinas. Oo nga eh. Di ba dati? Sa Nueva Ecija, banda sa amin, meron dong parang isang institute na kung saan nagtuturo tayo ng pagdating sa pag-develop ng mga binhi. Dati tinuturuan lang natin yung Vietnam. Pumupunta rito para mag-aral dun sa lugar na yun. Tsaka ngayon, baka nga nag-i-import na tayo ng mga Vietnam. Tuloy-tuloy na supply ng tubig buong taon. Yun yung ibig sabihin. 1,821 na magsasaka. Pag tinranslate mo yun sa biruin mo, isipin mo na lang kada isang magsasaka, pagdadalawang hektarya sila ng, biruin mo kung ilang produsyon, di ba? Napakalaking bagay nun. 1,821 na magsasaka. Parang estudyante na umaasa sa swerte versus may reviewer. Kung ulan lang, swerte-swerte. Pero kung may irrigation, may control ka. Hindi ka umaasa sa panahon. May irrigation ka eh. Kapag may tubig, mas marami yung ani. Mas stable ang presyo. Siyempre, pag mas stable ang presyo, mas may kita ang magsasaka. Pag mas may kita ang magsasaka, mas may supply ang bansa. Later on, babalik na pagka maraming supply sa bansa, mas magiging mababa yung presyo. Or the least, mas magiging kontrolado yung presyo. Kasi eto parang negosyo, no? Yung may steady. Parang negosyo na may steady income versus sa paisa-isang kita. Kung walang irrigation, parang racket-racket ka lang. Pero kung meron, makakasigurado kang sisweldo ka buwan-buwan. Consistency. Inspection is good.
Pero hindi dyan dapat natatapos. Well, execution pa rin dapat. Doon pa rin yung laban. Yun yung kailangan pa rin nating tutukan. Mama Ricar Becker, kilala mo si Mark Soriano, taga Nueva Ecija, may farm? Saan ba siya sa Nueva Ecija? Mark Soriano. Di ko kilala si Mark Soriano eh. Malaki kasi Nueva Ecija. Merong Nueva Ecija Gapan, Nueva Ecija Cabanatuan, Nueva Ecija... Naku. Mas malaki. Nasa top 10 na ulit ang Pinas sa supplier ng bigas. Oh, eh! Good news. Galing kay Sir Martin. Shoutout, idol. Si FLM nagsabi ng shoutout, idol. Hindi maingay na good news pero malaki ang impact sa ekonomiya. Yun nga yung mga magaganda. Ganun mga project ni PBBM eh, no? Oh. Ba't ba hindi ang bigat nung... Oh. Parang ano, no? Gym membership. Hindi porket nag-register ka, papayat ka na. Kailangan tuloy-tuloy. Ganon din yung proyekto. Execution pa rin yung dapat nating bantayan para at least magtuloy-tuloy. And I believe, kaya nga in-inspect yan eh. Kasi gusto ni PBBM ng magandang execution. Ito pang pandikdikan to. Magandang gabi po ulit sa lahat. Ha? Huwag lang magkaroon ng nuclear power plant sa atin dahil di ako papayag. Naku, yun lang. I think they're trying to observe kung mag-start ng 2026 or 2027. So definitely 4 years meron na tayo. Or mapapatakbo na. Di ba yung Bataan power plant? Oh, eto. Sabi dito, eto kasi madami nag-aaway-away dito eh. Especially si Boss B. Sabi dito Mr. President, you are correct. In your information, the Czech authorities detained Saldico due to invalid travel documents. Sabing ganun. Sabi ni Eva Tenzin, Czech Republic charge the affair. Malamang Republic's charge the affair. Baka yan, bahala kayo dyan. Masaya siya. Parang yan yung pinulong, no? Pinatawag ng ating PBBM. Ay, Nanay Maria, asan na? Ano natin yan? Sabi ni Nanay Maria Marilyn Imbido Bautista, protect and support our beloved, great, hardworking, and best President BBM ever and FLM family. Mabuhay ang bagong Pilipinas. God bless your family. Yeah, banat boy, pasok mandirigma spirit. Sa bawat banat, may talas at isip na mabilis. Ang bawat sagot, laging tapat at walang minte. Punta na tayo dito sa ating pangilan to, pangatlo. Tama, pangatlo. Mabilisan ko lang para at least tayo tuloy-tuloy. Medyo na ako eh. Antots na ako. Ma'am Chaicher, shout out, Ma'am Chaicher. Detention is not equal to fake news. Bakit? Tama daw si PBBM eh. So, pwede na nating tigilan yung mga pinagsasabi nyo. Pwede na nating tigilan yung mga ka-fake newsan nyo. Kabayo, hoy! Kabayo! Pahiya ka na naman na malala dito. Nahuli ba or hindi? Intindihin nyo kasi. Hindi lahat ng huli, ibig sabihin aresto. Termino lang. Pinalaki nyo pa. Biruin nyo dyan na kayo imbis na malay nyo makatulong kayo, makapag-suggest kayo kung paano kikilos na maganda si John Vic Rimulya. Ay.
Si John Vic na naman sinis. Okay bro, naalala mo po ba yung nangyari sa Japan mga ilang taon nang nakakalipas dahil yung city nila naging ghost town na. Saan yan? Pero alam ko yan yung every time na hindi ka na, I think pwede nang pumunta doon. Yan ba yung sinasabi mo yung may anong tawag doon? Yung mga may nagmumutate na mga hito. Kasi may hilig kaya lang dapat may pagka mangingisda ka doon, meron ka nung radar, no? Na kung saan madidetect yung ano bang tawag doon? Pagka yung nuclear. Anyways. Nakafocus ako. Focus! Boss Desert Spring, shout out. Oh. Mostly lahat ng nuclear power plant inigay sa isla para kapag nasira sa Fukushima. Okay. Radiation. Tama si Boss J.M. Martins. Ayan, napanood ko yun. And then, mag-a-alarm yun pagka you are too much deep even before you, kunyari yung perimeter, pumasok ka na. Tapos hanggang lang para may enough time ka pa for you to be able to lumabas. Kahit open air yun yun yung ganun nila. Ganun yung machine na ginagamit nila. So, eto, mga mandirigma, eto na naman tayo. Ilang beses na natin yata itong diniscuss. Isang salita ginagawang gulo. Nahuli daw ba? O detained lang? Anak ng teting, parehas nga daw. At biglang fake news na agad. Sino fake news? Si PBBM pa? Tanong, naiintindihan ba talaga natin yung pinag-uusapan? Si PBBM, yan ang problema eh. Ang problema, wala kasi tayong masyadong tiwala sa ating Pangulo. Bakit? Hindi dahil mali yung ginagawa niya, kundi ang dami niyong pinapakinggan, no? Nang paulit-ulit. Alam niyo nang bullshit sa kay PBBM yun. Yun pa yung pakikinggan nyo. Alam nyo, hindi ko kayo talaga magets kayong mga DDS. Pwede naman kayo mag-criticize eh. There's a better way of criticizing. Not only the government, criticizing in general para mas makatulong. Pero hindi eh. Ang gusto nyo, may naratibo kayo na gusto nyong banggain yung totoong sitwasyon para patunayan lang na si PBBM mali. Kesi hodang malaman ng kahit ng ibang bansa. Kahit ang gusto nyo pang patunayan, nakasaldi ko outfit ba yung babae? Pero hindi. Naku, wag yata tayo magtiwala, PBBM. Hindi ba si pormahan ni Saldi ko to? Joke lang. Napansin ko lang. Oy, Boss Chancellor Galisa, shout out! Boss Chancellor! Si Boss Chancellor Galisa, minsan-minsan lang dumalaw eh. Dapat ikulong habang buhay si Jason sa... Sabi rito, pansinin natin, si Boss Andriana, si Manang Andriana Pedrosa, andiyan ka na naman? Pwede bayaran ka, isa ka rin walang kwinta, anak ng teting, kwinta mo sa pagong. Bisaya ka man dong? Ay walang kwinta naman daw ang aking live, ay naka. Pero andito siya, nakikinig. Gusto rin matuto eh. Okay yan okay yan. Paano sila mag-criticize? Di naman nila alam kung ano yun, sir. Remember mga bobo? Bigyan nyo naman ng pagkakataong mag-isip. Kayo naman So, si PBBM yung nagbanggit ng information
napag-usapan na natin yan kahit nung isang araw pa. What is better to do kung nakuha mo na information in hand? Is it better na kimkimin mo muna tas dumiskarte kayo? Or upfront, sabihin na natin sa mga kababayan natin para mas kita yung transparency. Mas alam natin kung ano yung nangyayari. Para mas makarelate tayo by the minute. Ito, may pag-amin mula kay Ma'am Eva Tenzin. Ha? Check authority na to. Na-detain ba? Na-detain daw. Tama daw si PBBM. Kinonfirm mismo ni Ma'am Eva, ni Miss Eva Tenzin. Ha? Oh, nag-confirm siya alin? Detention due to invalid documents. Halos word for word yun yung sinabi ni PBBM eh. Ang problema, ang daming online critics na palcoops. Fake news peddlers. Agad-agad finiframe nyo na mali daw. Bakit? Anak ng tukmol naman kasi yung isa sa pinaka kupal na personalidad ng DDS na si Harry Baklang Roque. Hindi, nakita ko si Saldi ko, hindi siya nakadetain. Pucha, lahat naman lahat sila Okay na, kahit magkakagalit, paniwalang-paniwala kay... Hindi ko alam kung naniniwala, kundi yun na talaga yung pinik up para yun yung maging naratibo nila. Alam niyo mga mandirigma, ito yung problema ngayon eh. Hindi kakulangan sa impormasyon, kundi maling pag-intindi. Maling pag-intindi. Parang hospital versus clinic yan. Pag sinabi mong na-confine, hindi ibig sabihin ICU agad. Pero, parehong nasa medical custody ka. Di ba? Sana nag-get yung comparison natin ha. Ganon din dito. Detain ka equals hawak ka ng authority. Kahit hindi ka formally arrested. Sana malinaw yan ha. Detention equals hawak ka muna. Under investigation. Documentation issue. Detain, limitado yung galaw. Ang arestado, may formal charge na or warrant. Tapos, hinihindot ka na sa puwet doon sa kulungan. Walang ganon. Arrest equals formal charge. Or, yun nga, may warrant na. Parang airport security. Pag na-hold ka sa immigration dahil may problema sa passport, hindi ka pa naman kriminal eh. Hindi ka pa kriminal. Pero, hindi ka pa din marayang umalis. Yun ang detention. Yun ang hindi makuha ng kukuweta netong mga DDS. Ngayon, yung iba sinasabi, fake news, hindi naman inaresto eh. Maling laban yan. Kasi ang sinabi, nahuli. Nahuli. Yun ang pagkasabi. Di ba, boss, Ma'am MC Suki? Nahuli, detained. Hindi naman sinabing convicted o may kaso agad eh. Hindi rin sinabing na-aresto. Pucha, napanood ko kay Kabayo. Kabayo! Sabing gano'n May nag-comment doon. Ay hindi, check mo doon sa sa isang comment ng comment doon sa kabila ng page ng PCO. Nakalagay doon arestado. Pucha, si Kabayo walang walang check. Pucha, naniwala na. Talaga? Kita nyo yan. Sinabi pa lang patay. Ma'am Chaicher, Bibi, di naman yan naiintindihan ng DDS. Yun lang. Yun lang, no? Wala, lugi talaga tayo.
Pag sinabihan mo silang bobo, akala mo hindi sila tinatablan eh. Yung pala, hindi lang talaga nila naintindihan. Kaya kahit sabihan mong bobo, wala silang paki. Di ba? Oh. Parang, di ba? Parang sinabing nahuli ka sa traffic checkpoint. Hindi ibig sabihin kriminal ka kaagad. Pero, hininto ka. Kinontrol ka. Pinahinto. Pero arestado ka na ba? Hindi. Pinahinto ka, kinontrol ka. So technically, nahuli ka balbon. Ito, hindi ito tungkol sa sa salita lang. Ito'y tungkol sa pag-frame ng naratibo. Kasi kapag pinalabas mo na, mali si ganito kasi hindi arrest, detention lang. Pero hindi mo naman pinaliwanag ang difference, nagiging misleading ka rin. Ikaw mismo. Parang nag-aaway kayo sa spelling. Color, no? Versus color. Yung color na C-O-L-O-R at yung C-O-L-O-U-R. Ma'am Wendy Francisco, shout out. Habang ang totoong usapan, kulay pa rin yan. Pero yung pinag-aawayan, spelling. Pucha, imbis na biruin mo, yun ay naging topic. Nahuli. Ilang araw na. Dapat focus tayo dun sa muntik na eh. Andyan na yung oportunidad eh. Alam niyo yung mga lusot nga sa akin yung mga ganung eh. 'Di ba? Yung kila Ronald Llamas. Okay yan. Wala naman akong problema diyan. Wala akong problema. Kinikriticize nila eh. Yun yung gusto nilang eh. Biruin mo, ang pinagawa yan yung nahuli na. Kung ano yung definition. Naklang tete. Hindi yung, eto na. No? May mga developments na. Malay nyo, konting kembot na lang. Maiuwi natin si Pero hindi. Importante sa inyo yung nahuli. Mali man yung term o correct man yung term, it doesn't change the fact na we miss an opportunity. Pero who's to be blamed? Si PBBM ba? Pinaliwanag ko na rin yung kahapon. Si tatay nila nga na-arrest na. Sila sige sabi ng kidnap. O yun nga ini-exage, no? Boss Smokey, magkaiba kasi ang gamit ng hinuli sa nahuli. Kukulango.